ating live stream. Ano? Salamat. Kayo nanonood, no? Kaya, pwede naman kayo mag-comment. Okay po. Ngayon, sabi ko, basahin muna natin ang ating theme verse para po makapag-aral po tayo ng salita ng Diyos, no? So, yung topic nga po natin ito, the infallible truth of Christ's resurrection. Yan po, no? Sabi na ating teksto sa Acts 1, verse 1 and 12, the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began, both to do and teach, until the day in which he was taken up, after that he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom he had chosen, to whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs. Ayan po ang ating infallible proofs. Being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Verse 4, and being assembled together with them, commanded them that he should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. Verse 5, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked him of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? Verse 7, and he said unto them, it is not for you to know the times of the season or the season which the Father hath put on his own power. Verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Verse 9, and when they had spoken these things, while they beheld, he had taken up, and a cloud received him up out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. Verse 11, which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall come in like manner as ye have seen him go into heaven. Verse 12, then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. Okay, yung Sabbath day's journey ay mga nasa 3 kilometers. Ayon sa pag-aaral, ang Sabbath day's journey is 3 kilometers away from the church. Yan lang daw po ang lawful travel ng isang Israelita kapag araw ng Sabat. So, ibig sabihin, sa panahon ngayon, kung ikaw ay luluwas ng lalagpas ng 3 kilometro malayo sa simbahan, so pinagbabawal yon sa Old Testament time. Yun lang po yun. So, meron po ako mga isinulat dito na ni-research ko. Okay po, na patungkol sa katotohanan o yung infallible truth that Christ rose again from the grave. Yung una nga po na pinag-aralan natin last week ay yung pong empty tomb. No po, yung empty tomb. Nakita na po natin yan, hindi na natin babasahin. Pero manalangin muna po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng salita. Malulhati po kayo sa pagkatuloy ng mensahe. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay po, yung empty tomb, talagang sang-ayon sa Biblia at sa ibang historian, talagang walang nakitang bangkay doon sa libingan ni Jesus Christ. At kung pag-aaralan pa natin, sang-ayon po sa Matthew 27, pinasinungalingan ng mga priest and Pharisees and Sadducees na sinasabi ay ninakaw ang katawan ng Kristo. So para makumbinsi nila yung mga soldiers, ay binigyan nila ito ng salapi para lang manahimik. Pero alam niyo ba, nung pong panahon na to, kapag ka ang iyong binabantayan ay nakatakas,
ang kapalit nun ng buhay mo. So ikaw ang mamamatay instead na yung tao o yung binabantayan mo na nakatakas o nawala. So the fact na yun ang batas nila, na nawala si Kristo doon sa libingan, bagamat sinabing ito ay ninakaw, pero yung mga soldiers ay hindi naparusahan ng kamatayan, kundi bagkos, binigyan pa sila ng salapi para lang sabihin na yung Kristo ay ninakaw at hindi po nabuhay na maguli. Pero ano ang katotohanan ngayon? Napatunayan na ng marami at ng mga maging sa mga writers ng mga aklat na totoong si Kristo ay hindi na natiling patay. Kaya po yung Kristo na nakapako sa krus hanggang ngayon, hindi po si Kristo yan. Sabi nga, yung nakikita nating larawan ni Kristo, hindi po yun talaga ang larawan ni Kristo. Yun yung larawan ng mga artistang gumanap na Kristo. Hindi po yun ang tunay na larawan ni Kristo. Na ngayon ay sinasamba ng marami. Yung larawan na yon. Kaya nga sabi ng Bible sa Exodus, sa Deuteronomy, maging sa New Testament, sa Matthew, nakasulat na huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga larawan na ginawa ng kamay ng tao, larawan ng mga bagay ng langit, ng lupa, ng ilalim ng lupa, ng dagat, at ng ilalim ng dagat, o ng ilog. Pero sa ngayon, sinasabi nila, ito yung mukha ni Kristo, ito yung larawan ni Kristo. So, sinasamba nila. Sabi ng Diyos, huwag kang dadalangin, huwag kang yuyuko, huwag kang maglilingkod. Na siya namang kabaliktaran ng kanilang ginagawa. Na sila'y nananalangin, sila'y naglilingkod, at sila ay lumuluhod. Doon sa imahe na sinasabi nilang kamukha raw ng Panginoong Jesucristo. Pero ang katotohanan po ay hindi po ganoon. So, si Kristo po ay wala na po sa libingan. So, malinis po ang libingan. At pinatunayan niya ng anghel, pinatunayan niya ng mga disciples, pinatunayan niya ng more than 500 na tao ng panahon ng Panginoong Jesucristo. And 40 days and 40 nights na siya po ay nakikipag-usap, nagtuturo sa mga mananampalataya. Okay po, ang pangalawa natin pag-aaralan, yung Christ's personal presence to with his disciples after resurrection. Ano po? Yung kanya pong personal na pagkikita, pagpapakita sa kanyang mga disipulo. So, kung si Kristo po hindi nabuhay na maguli, hindi po siya makikita personally ng kanyang mga Acts chapter 1 verse 3 to 9. To whom also he showed himself alive. Yung salitang should. Ano ba? Nagpakita. Alive after his passion by many invaluable proofs being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So, ibig sabihin po, nakita siya yung personal appearance, diba? And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he gave her, he had heard of me. So, ibig sabihin po, ang Panginoong Jesus ay narinig, nakita, nahawakan, sabi nga ni Kristo kay Tomas, Tomas, yung daliri mo, isuot mo sa aking palad at yung kamao sa aking tagiliran. Huwag na huwag kang di maniniwala. Di ba? Ano sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng marami, nagulat lang, kaya tinawag ni Tomas na Diyos si Kristo. Hindi po nagulat. Ang totoo, kung may magugulat ay si Kristo. Bakit? Nung unang nabuhay na magulang si Kristo, absent si Tomas. Absent po siya. Sabi ng mga disipulo, Tomas, absent ka kasi kaya di makakita ang Panginoong Jesus. Ay, di ako maniniwala. Maliban na isot ko yung aking daliri, ang palad, at ang aking kamao sa kanyang tagiliran. Hindi ako maniniwala. So, expected ni Tomas, si Kristo darating. Pero si Kristo, hindi niya ine-expect kapag nung unang linggo, absent si Tomas.
Pero nung dumating ang linggo, pangalawang linggo, nakita ng mga mata ni Tomas si Kristo. At sabi ni Kristo, huwag kang di maniniwala. Sasampalataya. At ang sabi ni Kristo kay Tomas, Tomas, mas mapalad ang naniniwala na hindi ako nakita. O nakita niyo ba si Kristo? Hindi, di ba? O mapalad kayo kaysa kay Tomas. Si Tomas, kailangan niyang makita ng kanyang mata, ng kanyang naked eye, para lang siya maniwala. Pero tayo, nakita lang natin si Kristo ng ating pananampalataya at tayo naniwala. Di ba? Ay, sabi ni Kristo, Tomas, mas mapalad sila. Na bagaman hindi ako nakita, pero sila ay naniniwala. Di mapalad ka, kapatid. Kung na nakikinig ngayon, nanonood ngayon, mapalad ka dahil hindi mo nakita ang Panginoong Hesus, ay naniwala ka. Yung salitang He showed Himself alive. Yung salitang should ay paristeni. So, sa Greek word, paristeni. Yan. No? To stand beside. Di ba? To stand beside. At sa iba pa to stand before. Si Kristo ay tumayo sa kanilang tagiliran, sa kanilang gilid, at si Kristo tumayo sa kanilang kalagitnaan, sa kanilang harapan. No? He stand up or stood up with with them. Kasama nila, nakasama nila. Salitang should, paristeni, diba? To exhibit, di ba? To exhibit, or to prover. Kaya si Kristo, talagang meron siyang ginawa sa gitna nila. Kaya, sabi nga, to be at hand, intransitively, ang ibig sabihin po ng should is to be at hand already. Nandun siya. Na? Hindi siya nagpakita lang doon para makita lang. Nagpakita po siya doon para sila'y maniwala at para sila ay turuan. At bigyan ng assurance. Na ba? Assurance na siya ay totoong nabuhay. At hindi po siya katang-isip lang o multo lang. Sapagkat sabi ni Kristo, ang multo ay walang laman at walang dugo. Pero sabi ni Kristo, ako'y may laman, ako'y may dugo. So, hindi po siya multo. No? Hindi po nag-hallucinate ang mga disipulong ito. No? Na nakakita personally, no? At nakarinig personally, at nakahawak kay Kristo personally. Buhay siya, mga kapatid. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, buhay ang ating Kristo. Amen? Kaya may kanta, di ba? Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa makipon na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Alam mo bakit ko alam. Amen? Sa puso ko'y buhay. Diba? Hindi lamang siya buhay na nakita. Nasa puso natin si Kristo'y buhay. Diba? Sino ba nakakita sa Kanya? Una, si Mary. Yan, si Mary Magdalene. Mark 16:9. Now when Jesus was risen, early the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast 7 devils. Yan, o. Si Mary Magdalene, Mark 16:9. At ito si Mary Magdalene, demon-possessed po yan, kaya siya po ay nagbebenta ng laman. Ibig sabihin, patutot, prosti, kalapating mababang lipad. Kaya niya nagagawa ang ganong kasalanan because meron siyang 7 devils. Kaya yung pala mga prostitute, meron silang 7 devils. Eh, mga prostitute, kaawaan natin. Si Kristo. Pero kung iti-trace po natin ang lahi ni Kristo, siya po ay nasa lahi ni Rahab. Sino po ba si Rahab? Yun yung nagtago sa mga spy. Diba? Si Rahab, pangalan. Diba? Siya po yung nagtago sa mga spy kina Joshua and Caleb nung inispayan nila yung promised land. Itinago,
Sabi nung dalawa, sige, dahil sa yung ginawang pagtatago sa amin, hindi ka namin papatayin. Nakaligtas yun. Hindi po pinatay si Rahab hanggang sa si Rahab po ay nakapag-asawa ng Israelita, doon po nakalahi si Kristo sa lahi ni Rahab. Kaya ngayon may prostitute na si Kristo na pinalaya sa kamay ng 7 demonyo na ang pangalan ay Mary Magdalene. Di ba ba? Oh. Kaya kung titignan natin si Kristo, may lahi siya ng ibang bansa. May lahi siya ng mga taga Canaan land. Sapagkat si Rahab ay isa sa mga pinanggalingan ng lahi ng Panginoong Kristo na isang prostitute sa panahon na yun. No? So, si Mary Magdalene sa John chapter 20 verse 11, ganoon din. But Mary stood without at the sepulchre weeping, and as she wept, she stooped down and looked into the sepulchre. Tingnan niyo po verse 13. And they said to her, Woman, why weepest thou? Po, sabi ng 14, she saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. Verse 15. And when she had said this, she returned herself back, and saw Jesus standing. Diba? And knew not that it was Jesus. Jesus said unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She supposing to him to be the gatherer, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Jesus said unto her, Mary. She turned herself and said unto him, Rabboni, which is to say, Master. Jesus saith unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. Di ba? Kapag kilala recognize ni Mary ang tinig ni Kristo. Lalo nung tawagin siyang Mary. Bakit? Ba't siya kilala? Ba't siya kilala ng gardener? Kaya binanggit ni Kristo ang kanyang pangalan dahil kilala siya. Sabi ni Mary, Rabboni. Sabihin ni Rabboni is Master. Di ba? Parang si Zacchaeus. Pagtapat ni Kristo sa puno, ano sabi ni Zacchaeus? Ay ni Kristo, Zacchaeus, bumaba ka riyan. So, na-recognize ni Mary na itong nagsasalita niyang kausap ay si Kristo. Kapag kilala siya ni Kristo. Kaya po si Maria, pangalawa, si Cleopas. Maria din po yan, ha? Mark 16:12, and that he appeared in another form unto 2 of them as they walked and went into the country. Diba? Yan, si Cleopas. Hindi pala si Mary yan. Si Cleopas. isa sa mga asawa ng Maria. And one of them whose name was Cleopas. Yan. Answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days? So, Luke 24, kung pag-aaralan pa natin 13 to 19 hanggang 31, ay nakilala niya na ito pala si Jesucristo, nakasama pa nilang kumain. Ano ba? Doon sa Emmaus, doon nila na-recognize na iyon palang kausap nila ay ang Panginoong Jesucristo. Okay po? Tingnan niyo po sa verse 29 to 31. But they constrained him, saying, Abba, abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them, and it came to pass, as he sat at the table with them, he took bread,
and blessed it, and brake and gave it, and gave to them. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. So pagkatapos nilang ma-recognize na si Kristo pala yun, bigla na lang nawala si Kristo. Bakit po? Diba? Paano nila na-recognize na si Kristo pala yun? Na-recognize nila na yung pala yung Panginoon noong si Kristo ay kumuha ng tinapay, pinagputol-putol, at pinag-pray. Alam niyo, makikilala nila kayo na Kristiyano kayo? Pag kumakain kayo, hindi kayo kumakain na hindi nagpe-pray. Di ba sa mga restaurant? Tingnan niyo, manood kayo sa restaurant. Malalaman mo na Kristiyano yung nandoon pag nagpe-pray bago kumain. Pero yung mga pagdating sa restaurant o sa mga public, eatery, kakain na lang yan na hindi nagpe-pray, hindi Kristiyano yun. Sabi nga ng isang bata, sabi ng tatay, anak, alam mo, lahat ng nananalangin bago kumain ay bobo. Ang dami ha? Lahat ng nagpe-pray bago kumain ay mga bobo. Opo, daddy, opo. Sige na, laro ka na. Yung bata, naglalaro sa likuran ng bahay nila, nakita niya yung mga baboy nila. Binigyan niya ng pagkain, at ang timano, sinunggaban ng pagkain. Walang pray-pray, sinunggaban ng pagkain. Ano sabi ng bata, daddy. O bakit ka na, bakit? Yung baboy natin, matatalino, bakit? Binigyan ko ng pagkain, hindi nag-pray. Ibig sabihin, para daw ang mga kumakain bago hindi na nagpe-pray, katulad lang sila ng baboy kung kumain. Kaya, manalangin muna tayo bago tayo kumain. Pinakita ni Kristo, na-recognize nila na Panginoon nyo. Bakit? Kasi nagpe-pray bago kumain. Kaya alam nyo, mahirap ma-recognize ang Kristiyano sa gitna ng karamihan. Maliban, makikita mo yung tanda ng isang Kristiyano. Ano yun? Nagpe-pray. Di ba? Sa kababaihan, may mahabang buhok. Sa kalalakihan, may maikling buhok. Di ba? Mga ganun Sa kababaihan, naka-pambabaing damit. Sa kalalakihan, naka-panlalaking damit. Di ba? Mga ganun. Kaya, mare-recognize mo. At sabi nga ni Kristo, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na kayo aking mga lingkod, aking mga disciples. So, di ba, nagkita-kita tayo, oy, ikaw pala yan! Di ba? Hindi tayo, malalayo pinanggalingan, pero pagka nagkita-kita, oy, kapatid, ikaw pala, kumusta ka na? Di ba? Sabi ng mga tao, oy, magkakilala pala yun. Kapatid, ang ibig sabihin mga born again yan. Mga Kristiyano yan, di ba? Ganun ngayon, nagkita na kung saan, nag-iistabang pa Maraming Kristiyano ngayon, pag nagkita, nag-iistabang. Di ba? Pares naman sa simbahan ay natin, Pagkadating sa simbahan, nagkakamayan, nakangiti. Pero pagdating sa labas, di ba yan? Nag-iistabang. Mga kapatid, ang Kristiyano ay hindi nag-iistabang. Amen? Ang Kristiyano ay nagdadamayan. Yan. Binabati pag nagkita. Kapatid, kumusta ka na? Diba? Mga pulis, diba? Tiyatawag yun, mga kapatid, kumusta na po kayo? Minsan, natawag ko mga sir. Diba? Mga lalaki sila Minsan, sir, ma'am, bakit? May babae doon Parang general, mga kapatid, babae, lalaki na yan. Mga kapatid, di ba? Mga pulis, tinatawag ko mga kapatid. Mga nagtatrabaho sa gobyerno, tinatawag ko mga kapatid. Bakit? Kung nagtuturo ako sa hanggang, mga kapatid. Di ba? Mga taong gobyerno yan. Bakit? May Kristiyano kasi ron. May Kristiyano doon. Isa sa mga konsihales ng Angat ay dalawa ay Kristiyano. Isang Baptist, isang charismatic. Notice? Kristiyano pa rin yun. Charismatic nga lang. Dalawang konsyal yun. At marami nang tumanggap sa Panginoon ng mga trabahante ng Angat. Ultimo si Mayor na Angat ay tumanggap sa Panginoon. No? Pati nga si Hermar Bible study yan ni Pastor Larry doon saan? Rosa Garay. Hindi malayong mga Kristiyano yan. Kaya lang, siyempre mga politikong tao nga lang kasi
Pagka naging politiko ka, hindi mo pwedeng kung ano relihiyon mo, doon ka lang kumikiling. Ikaw ay leader ng lahat ng tao, hindi ng relihiyon. Iba yung relihiyon, iba yung tao. Oh. Kaya pag inibita ka, halimbawa, born again Christian ka, at Baptist ka pa, inibita ka sa saksi, a-attend ka ba? Mayor ka, siyempre a-attend ka doon. Hindi ka pupunta ron bilang member, kundi pupunta ka ron bilang mayor. Ako yung mayor ng bayan natin. Kumusta na po ba kayo? Di ba? Makikisama ka kahit yan anong relihiyon, pag ikaw ay lingkod ng bayan, dapat pupuntahan mo sila. Pero pagka linggo, siyempre, special yun. Pupunta ka ngayon sa simbahan mo. Kahit ikaw ay mayor, governor, pagdating ng Sabbath day, ang Sabbath day natin ay Sunday, nandun ka sa church mo. Imbitahan ka, pasensya na po kayo. Sabbath day ngayon, mamamahinga po ako. Sasamba po ako sa aking Diyos, sa aming simbahan kinaaniban. Di ba? So, hindi ka nila maiimbita sa church nila ng araw na yun. Bakit? Kasi nandun ka sa pananambahan. Sige po, pwede po ako sa gabi. Tapos na po kasi pananambahan namin noon. Ayun, gano'n. Kaya po, pwede po ako sa hapon, bandang alas 2, alas 3. Kasi wala po kami pananambahan niya. Araw na yan, ang oras na yan. Sa umaga hanggang tanghali, tapos sa alas 5 hanggang ganong oras. Gano'n ba? Pwede mo naman pagbigyan. Kaya lang, kung ikaw ay ma-attend regular, ang service ng church nyo ay regular ng umaga nandun ka, hindi ka pwedeng abalahin ng ibang simbahan. Bakit? Kasi, ala naman talagang pasok ang gobyerno ng Sunday. Di ba? Alam, pasok yan. So, hindi ka uma-absent sa kanilang invitation bilang mayor. Diba? Kasi, rest day mo yun bilang trabahante ng gobyerno. At yun naman din ang pagkakataon mo na sasamba ka sa iyong Diyos na pinaglilingkuran. Kung ikaw ay Baptist at ikaw ay mayor, so dapat pagdating ng Sunday, hindi mo pwedeng pagbigyan ang mga tao, ang ibang relihiyon, maliban na tapos na ang pananambahan mo sa relihiyon, sa grupong kinakaaniban mo. Kaya, ganun po ang isang religious leader. Diba? Okay, hindi lamang po nagpakita siya doon sa dalawa, kay Cleopas at sa isa niya kasama, kung dito sa 11. Bakit po 11? Kasi si Judas patay na rito. Nagbigti na po siya, no? Mark 16:14. Afterward, he appeared unto the 11 as they sat at meat and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. Alam mo? Pinagalitan niya. Bakit? Ba't di ka naniniwala doon sa mga nauna nang nakakita sa akin at nagsabi na ako'y nabuhay na maguli? Di ba? Di nang makita nila, naniwala sila. Okay po. Si Pedro, nakita rin siya at ng lahat ng disipulo. Opo. So, 1 Corinthians 15, verse 5 to 8. And after that, he was seen of Cephas. Si Peter po yan. And then of the 12. Bakit may 12? Kasi Corinto na po yan. Nandiyan na po si Pablo. Buhay na po si Pablo dyan. After that, he was seen of about 500 brethren at once. So may 500 pa, no? Of whom the quarter part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that, he was seen of James. Si James po, yan po yung brother ni Christ. Anak ni Maria at ni Jose. Diba? Yung pastor ng Jerusalem. Then of all the apostles, and last of all, he was seen of me. Yan. And last of all, he was seen of me. Also, as one born out of the due time. Mga kapatid, si Pablo yung nagsasalita dyan, sa 1 Corinthians na yan. Maging si Pablo, nakita niya si Kristo. Paano niya nakita si Kristo? Si Kristo patay na. Umakyat na sa langit bago siya na-save. Kapag sabi ng Bible, si Pablo nung maligtas, ay nagtago siya sa Saudi Arabia. At
ang paniniwala, habang si Pablo ay nasa Saudi Arabia ng 3 taon, ay tinetrain siya ni Kristo doon. Face to face ng 3 taon. Kaya sinabi niya, siya ay pinili ni Kristo according to the will of God na bilang apostol. Siya po, self-proclaimed apostles. Siya lang ang nagsasabi, ako'y apostol na pinili ni Kristo sa kalooban ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa ebanghelyo ni Kristo. Hanggang sa pinaniwalaan siya. Bakit? Sapagkat sabi niya, nakita ko si Kristo. Paano niya nakita si Kristo? Diba? Kaya sa pag-aaral, yung 3 taon ni Pablo sa Arabia, ay yun yung 3 taon kung paano tinrain ni Kristo ng 3 taon ang kanyang 12 disciples kasama si Judas, ay ganoon din tinrain ni Kristo si Pablo sa Arabia. Kaya nung bumalik si Pablo, after 3 years, bumalik si Pablo, doon na po nag-umpisa ang kanyang career as apostles of Jesus Christ. Tuloy-tuloy na yun. Kasi nawala siya bigla sa eksena eh. Nawala siya ng 3 taon. Pero after 3 years, bumalik siya. At sinasabi niya na, ako'y apostol ni Kristo, pinili ni Kristo sa kalooban ng Diyos. Kaya po, napag-aralan na natin makaraan yan, no? Yan po, no? Si Pablo, si Esteban. Ito po si Esteban. Tingnan niyo po. Acts 7:55 to 56. But he, si Esteban po yan ha, si Esteban sa ibang talata, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven. Si Esteban, ito po yung kauna-unahang martir na Kristiyano na pinagbabalibag ng bato. Alam niyo po ba kung sino po ang nagpapatay kay Esteban? Si Pablo, na noon ang pangalan niya ay Saulo. Si Saulo na naging Pablo, na naging apostol ni Kristo. Siya po ang nagpapatay kay Esteban. Hindi pa siya born again dito. Hindi pa siya Kristiyano. Nung pinapatay niya si Esteban. At habang si Esteban, sabi nito, look up steadfastly into heaven. Si Esteban nakatingin sa langit, and saw the glory of God and Jesus is standing on the right hand of God. Nakita ni Esteban o ni Stephen si Kristo na buhay na nakatayo doon sa kanang bahagi ng Ama. Verse 56, and said, behold, I see the heavens open. Heavens plural. And the Son of Man standing on the right hand of God. Nakita niya si Kristo nakatayo. O sabihin, mga kapatid, si Esteban, nakita niya si Kristo nasa langit, kasama ng Ama, at si Kristo nakatayo, at siya'y namatay, si Esteban. Diba? And then, Acts 1:9. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Sino yan? The rest of the disciples. Diba? The rest of the disciples. 1 Corinthians 15:7. After that, he was seen of James, then of all the apostles. Diba? Eto po, marami pong nangyari dyan no? Pero hindi na natin pag-aaralan yan. Isa din po, nung magpakita ang Panginoong Hesus sa mga disciples ng 40 days, wala pong sinayang na panahon ng Diyos, kundi sila ay turuan. Sila ay assured na siya po ay buhay. Amen? Kaya kung meron po tayong problema, buhay po ang Diyos. Kaya kung madalas lang, hindi natin nalalaman madalas ang kalooban ng Diyos, pero kahit hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, exactly, magtiwala pa rin tayo. Panginoon, siguro, pinapayagan mo mangyari sa akin to kasi meron kang purpose, di ba? Romans 8:28, all things, Romans 8:28, all things work together for good to them that love God, to them that who are called according to His purpose. So kung merong nangyayari hindi maganda sa atin, merong purpose ng Diyos. At hindi ko alam yun, kung ang purpose ng Diyos. Yun ang alamin natin. Ha? Ngayon, habang may nangyayari sa atin, kaya maganda kaya hindi, hintayin natin kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang gustong mangyari ng Diyos. Ngayon, kung gusto ng Diyos na umuwi na tayo sa langit, ayos na yun. Diba? Ayos na yun. Pero ako may panalangin ako, Panginoon. Makita ko muna makagraduate ng mga anak ko sa college. Lahat. Makita ko muna yung apo ko.
kay BJ. Di ba? Pero tiyak, ng mga kapatid niya, baka pagka-graduate ito, baka magsipag-asawa na. Di ba, nakikita ko na kagad ang apo ko. Ay si BJ. First year high school pa lang sa pasukan. Mahaba, ano? Sabi ko nga, pag si BJ nakagraduate, alam niyo ko ilang taon na ako? 70 years old. 70 years old na ako pag nakagraduate ko si BJ. Ayan po, ano? Kaya, siguro makikita ko yan po kay BJ, baka pagdating ko ng mga 71. O 72. Ganun ba, alam? Kinukwenta ko na eh. Aabutin ako ng 70 kung pakikinggan ko sa panalangin ko na makita ko muna yung apo ko hanggang kay BJ. Aabutin pa ako ng 70, ano? Pero 53 na ako sa July. O di sabihin, ilang taon na lang? 17 years na lang natitira sa akin. O, dapat yung 17 years na yon, alagaan ko na yon, di ba? Gawin ko na lahat ng magagawa ko sa 17 years na natitira. Kung papayagan pa ng Diyos na ako umabot pa ng 80, meron pa akong 27 years. 27 years pa, mahaba-haba pa. At meron pa akong panalangin sa Diyos para malagay ako sa Guinness Book of Record. Kaming dalawa ni Mrs. Pag pinagbigyan ng Panginoon niya, mahaba-haba pa yan. So, dito po, ang pangatlo and the last. Hindi lamang po yung empty tomb, ang ating infallible proof, hindi lamang po yung kanyang pagpapakita, kundi yung pagbalik ni Kristo sa langit. Yung pagbalik ni Kristo sa langit na nakita ng mga disipulo at ng dalawang angel. Bagamat nabanggit ko na to sa Acts 1 to 4, di ba? Pero doon na lang tayo sa 9 to 11. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Yan pa, no? Habang si Kristo nagsasalita sa harapan ng 500 mga tao, siya po ay umakyat sa langit, at siya po ay tinago, tinanggap ng alapaap, at hindi na po siya nakita. Verse 10, and while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel. Verse 11, angel po yan, ha? Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Akala ko ito yung rapture. Hindi pala ito rapture, no? Tingnan natin. Yung salitang ginamit po sa verse 2 at saka verse 11, taken up. Siya po'y kinuha. Taken up, kinuha. Ano ba? Ang gamit po ng Greek word ay analambano. Analambano. Yan po yung Greek word ng salitang taken up. Analambano. To take up, to receive up. Yun po yung sabihin, siya tinanggap. Nako? Analambano. Yun naman verse 9, ay ang gamit naman dyan sa salitang taken up ay epiro. Yan. Epahiro. Yan, epahiro pala. Epahiro. Yun po ang gamit na Greek word sa salitang taken up. Ang ibig sabihin daw po ng epahiro is to raise up. Siya ay umangat. Exalt, sir. Tinaas niya ang sarili niya. Yan, ang sabihin po yan, ha? Poise, lift. Poise, take. Take up. Sabi doon. Sabihin po, si Kristo mismo, inangat niya ang sarili niya. Habang siya po ay nakikipag-usap, siya po ay unti-unti umangat sa kanyang sarili at hanggang siya po ay tinago ng alapaap. Pero sabi ng mga anghel, ng dalawang angel, kung paano niyo nakita si Kristo umaakyat, ganon din naman siya makikita niyo na bumababa. Kung si Kristo po ay nakasakay sa ulap, nung siya umaakyat, pagbaba po ni Kristo, si Kristo po'y nakasakay sa kabayo. White horse. Na makikitang bumababa, nakasakay sa kabayo. Kasama
ang kanyang mga angels at ang kanyang mga saints. Dalawa po kasama ni Kristo pagbaba niya. Ito po sa Millennium Kingdom. Kasama yung angel at kasama niya ang mga saints. Eh bakit kasama tayo? Kasi mag-ahari tayo ng 1,000 years. Pero bago tayo maghari, nakasama ni Kristo ng 1,000 years, magigera muna. After ng gera, bababa tayo. At pag-aharian natin ang buong sanglibutan ng 1,000 taon. Kapatid, papakita ni Kristo kung ang mundo ay pinamunuan ng tao ng 7,000 taon, sabihin natin 7,000 taon o 6,000 taon, na ganito lang nangyari. Pamumunuan ni Kristo ang lupa na 1,000 taon lang, pero higit pa ang ganda ng lupa kaysa nagawa ng tao. Sa panahon na yon, wala pong araw. Walang araw. Wala pong bituin. Wala pong buwan. Yung panahon na maghahari si Kristo, walang araw, walang buwan, walang bituin. Walang tubig sa dagat. Eh bakit? Saan pa mabubuhay mga tao? Sapagkat doon, sa New Jerusalem, nabababa sa lupa, may kasama po yung ilog na magdidilig ng buong lupa ng daigdig. May nandun po yung paradise. Kasama po yung paradise. Kaya doon po, sa paradise, nandun po lahat ng halaman na nakakain at gamot. Nandun po, bababa yun. At ang liwanag, si Kristo mismo. Mula sa trono ni Kristo, ang liwanag ay kakalat sa buong mundo. Kaya yun po ang paghahari ni Kristo. Pero sa panahon na yan, sabi ng Bible, si Kristo ay maghahari na may kamay na bakal. 1,000 taon, papakita ni Kristo kung gaano kaganda ang lupa sa kanyang paghahari. Okay po? And after 1,000 years, final judgment. Gugunawin na ni Kristo ang buong mundo. Na totally mawawala na ang mundo. Yun po yung final battle. So, yung salitang caught up, ito po yung rapture. Sa salitang Latin. Caught up, sa salitang Latin. Pero sa salitang English, caught up. Ano po? Sa salitang Latin, rapture. Sa salitang Greek ay harpazo. Harpazo. Yan, no? Harpazo. Ibig sabihin po yan, to take possession by force. Yan, no? To seize. Sabi yan. Ibig sabihin, to take possession by force, with or without right. Meron bang karapatan si Kristong kunin tayo? Meron. Kapag tayo kanyang mga banal. Opo. Iyon po yung sabihin po ng harpazo. To catch away or to catch up. Bigla tayong mawawala. Yung rapture, parang magic. Nakatayo ka dyan, bigla ka nawala. Yun yung rapture. Pero yung nangyari kay Kristo, nakatayo siya umaangat. Unti-unti. Kaya hindi po siya rapture. Yung rapture, nandiyan si Kristo, biglang nawala. At napunta na sa langit. Rapture yun. Pero dahil hindi naman siya biglang nawala, unti-unting nawawala siya dahil kinukuha siya ng alapap, yun po ay binanggit, ang binanggit po ng salita dyan ay analambano. At saka epiro. Yan. Epahiro. Medyo malabo kasi, no? Okay, yun po. Ibig sabihin po, yung catch up, pluck, or pull, or take up by force. Kaya, ito po ay isang patibay ng Panginoon po nung makita ni Stephen na si Kristo po ay nasa langit. Nakatayo sa kanan ng Ama. At anong ginagawa ng Panginoon doon? Nandun po siya. Siya po ang aking tagapamagitan sa Diyos Ama. Di ba ba? Sinasabi ng Ama, ni Kristo sa Ama, anak ko yan. Anak ko yan si Brother J.R. Ama. Lahat ng panalangin niya, pakinggan mo. Siya po yung nakikipag-usap sa Ama, sa ating mga panalangin, sa ating mga karamdaman, sa ating mga
dinadamdam, mga pagsubok sa mga tukso. Di ba? Kasi pumupunta rin si Satanas eh. Ano ginagawa ni Satanas doon? Nagsusumbong. Sabi, Ama, nakita mo yan si Pastor Alex? Kung ano ginagawa? Sabi naman ni Kristo, Ama, si Pastor Alex, lingkod ko yan. Anak ko yan, anak mo yan. Tinubos ko yan ng aking dugo. O sabi naman ng Ama, titingi sa akin, oo nga ano, may dugo nga pala. Yung dugo mo ay nakabalot kay Pastor Alex. Si Satanas, ano sinasabi mo si Pastor Alex ay gumagawa ng kalokohan? Wala naman siyang kasalanan kapag siya binili ng dugo ng aking anak. Umalis ka na lang sa araw. O diba? Parang si Job. Nagsumbong si Satanas sa Ama. O. Kaya, sabi na Ama, subukan mo si Job. Diba? Ganun po ang nangyari mo kay Job. Pero sabihin, kaya nandun si Kristo sa langit para mamagitan, para ipagtanggol tayo pag si Satanas ay nagsusumbong laban sa atin. At tayo naman, sana pag nagsumbong si Satanas, walang katibayan. Pag nakita ng Ama, wala namang kasalanan si John Reb. Di ba? Wala akong nakikita ng kasalanan kay John Reb. Ang bait na bata nga yan, no? Oh. At siya ay nababalot ng dugo ng aking anak na si Yesu Cristo. Di mo ba? Ayan po ang kagandahan sa Kristiyano. Balot ka ng dugo ni Kristo. Kung nagkasala ka man, nililinis ka, no, ni Kristo ng kanyang dugo. 1 John 1:9. Kung ipapahayag natin ang lahat ng ating kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo lilinisin at patatawalin sa lahat ng ating kasalanan at kalituhan. Yung pong talata na yan para sa Kristiyano, hindi po sa unbeliever yan, pero ginagamit na lang natin. So isa rin po, kahit nagkakamali ka, pag humingi ka ng tawad sa Diyos, in the name of the Lord Jesus Christ, sabihin ng Ama, walang kasalanan yung anak ko na yan, kapag pinatawad ko na yan. Malinis yan, banal yan, at may dugo ng aking anak. Di ba ba? Ganun po tayo kapalad, ganun po tayo ka-blessed by Christ. Nako? Dahil kay Kristo, tayo po ay mga tagapagmana ng lahat ng pangako. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Napakabuti niyo po sa amin, Ama. Katibayan na kayo po ay nabuhay na muli. Hindi po kayo nanatili napatay. Bagamat kayo namatay, Panginoong Yesus, ito'y dahil sa aming kasalanan. Ito'y dahil sa aming kaligtasan. Upang kami ay mabilang na anak ng iyong Ama, tagapagmana ng iyong pangakong kaligtasan at pagpapala. Panginoon, tulungan niyo po kami na mabuhay, na masaya, maligaya, at nagpapala sa iba sapagkat ang aming Diyos na tagapagligtas ay buhay magpakailanman. Bago tayo magbukas mga kapatid, hindi ko po alam kung anong kalalagayan natin ngayon. Wala po akong sinasabi na wala kayong problema. Lahat tayo meron. Huwag mong isipin, si Pastor walang problema yan. Si Nana Celia walang problema yan. Hindi po. Lahat tayo. Brother JR, walang problema yan. Hindi po. Lahat po tayo. Meron tayo kanya-kanyang pagsubok. Meron tayong kanya-kanyang tukso. Meron tayong kanya-kanyang dapat paglabanan at pagtagumpayan. Kaya kailangan po lahat tayo nagpapanalaginan. Pero kahit na lang tayo merong mga kinakaharap, ang sabi ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan. Ang tanong, pinabayaan ba ni Kristo si Esteban habang siya binabalibag ng bato? Na order ni Pablo na dating Saulo? Mga kapatid, the fact na si Kristo'y tumayo sa langit para pagmasdaan ang ginagawa ng mga tao kay Esteban habang siya pinapatay. Ang ibig sabihin, hindi po walang pakialam ng Diyos sa mga pinagdaraanan ng kanyang anak. Welcome lang po ni Kristo si Esteban sa langit. Kaya nga sabi po ng Psalms, I think 115, na sabi doon, precious in the sight of God, the death of His saints.
Napakahalaga ng kamatayan ng kanyang mga banal sa kanyang paningin, sa kanyang harapan. Kaya nung pinapatay si Esteban habang naninindigan sa katotohanan, tumayo po si Kristo. Standing ovation. Pinarangalan ni Kristo si Esteban sa kanyang pagiging matapang at matapat na lingkod ni Kristo. Gusto ng Panginoon, kahit hanggang kamatayan, ay magtiwala tayo sa Kanya. At pag nagtiwala tayo hanggang sa kamatayan, si Kristo ay tatayo sa kanyang lubukan at i-welcome po ang ating pagdating sa langit. Di ba? Napaka-special po yan. Na yung pinakamataas sa lahat ay tatayo dahil paparating ka na. Di ba? Pagka po ba tayo ay aakyat na sa langit, tatayo ba si Kristo para tayo sa lubungin? O si Kristo mananatiling nakaupo na para ba yung walang dumating? Masakit po yun, di ba? Pero masarap kapag dumating ka sa langit, nakatayo si Kristo at sinasabi ni Kristo, welcome anak, nagkita na tayo face to face. Kapatid, meron ba tayong kinakaharap? Sabihin natin sa Panginoon lahat yan. At ang Diyos ang bahala tumulong sa atin. Kahit dito mayo, and we will pray together. Kung gusto niyo lumapit sa harap, isang po, Panginoon, tulungan mo po ako. Alam ko po na hindi mo ako pababayaan. Magtitiwala po ako hanggang sa dumating ang tugon sa aking panalangin. Hindi po ako bibitaw. Lalo akong magiging tapat ng lingkod. Kung kailan ako binabayo ng pagsubok, ay lalo akong magiging faithful at lalo akong magiging masipag, involved sa gawain ninyo. Meron po, lahat tayo sa mga kapatid. At sa mga magbigay tayo ng commitment sa Panginoon na kahit anong dumating ng tukso, pagsubok, kahirapan, ay hindi tayo lalayo kay Kristo. Tayo lalo pang magiging mas malapit dahil mas marami tayong tukso, pagsubok, mas kailangan natin ang tulong ng Diyos. Mananalangin po tayo. Ama, salamat po. Buhay ang Kristo na aming pinaglilingkuran. Hindi po kami nagkamali. Dumadanas kami ng maraming pagsubok at tukso sa mundong ito. Pero ito'y magwawakas din. At sinabi ninyo na ang kaluwalhatian naghihintay sa amin ay hindi pwedeng ikumpara sa mga pinagdadaanan namin mga kahirapan at pagsubok sa mundong ito. At lalo na po pag dumating na ang yung kingdom, ipapakita mo, ipapamalas mo sa amin, ipapalasap mo sa amin, Panginoon, how to reign with Christ 1,000 years on this planet Earth. At ang hirap namin ay hindi na namin kailanman maalala pa. Dahil ang 1,000 taon na paghahari namin sa lupang ito ay sobra-sobra para matakpan at makalimutan namin ang pinagdaanan namin sa panahon ito. Basbasan niyo po bawat isa, Ama. At ganoon din po, pagpalain niyo po ang aming pagkakaloob ng offering. Ito po ang sa dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus ngayon. Give thanks with a